Sa pumili na nurture card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung gabay ng Panginoon para sa inyo for your New Year's resolution. You have this caring and loving vibration, honestly speaking, and you care for the world. So, ipagpatuloy nyo lang yan na energy ninyo. Pero I kinda like feel na dapat kayo mag-ingat din kasi may mga tao na rebelde na siguro against sa inyo kasi maganda yung iyong energy. Okay? Maybe these people are aware that you are a kind person, a loving person. So, i-clarify natin to gain more information. So far guys, hanap nyo na yung true love ninyo. Okay, gusto sabihin ng Panginoon na huwag kayong bibitiw sa inyong magandang relasyon. At saka gusto ng Panginoon na maging focus ka sa work despite of the attacks of these evil people in your life. At saka manatili kang grounded, okay? Na-feel ko actually na mabigat sa puso yung energy din, okay? Anyway, let's see what we have here. So, we got this one. So, yung dapat mong gawin na New Year's resolution is iwasan nyo na maging materialistic. Okay, so yung dapat mong alisin sa iyong buhay na magbago ka. So, ngayon tinatawag kayo ng Panginoon to actually focus on your work. At yun nga, mag-focus kayo sa mga swerte sa iyong buhay. Kagaya siguro ng love life, pwede rin, okay? Despite of somebody being, deceitful towards you, huwag kayo mag-focus dito. Mag-focus kayo sa nangyayari sa iyong career at sa iyong abundance din. Sa parte ng New Year's resolution nyo is, umiwas kayo mag-focus sa inyong haters, okay? Or sa mga deceitful na tao. At saka with regards to this one, I kinda like feel as well, if you're aware na you're undecisive or something, I feel like God is calling you on na iwasan nyo na mag-read for more. Ang iba sa inyo may kinalaman siya sa one, honestly speaking. Next that we have is this one. So, I kinda like feel na meron nga kayo mga kaaway. Kasi actually, before I begin your reading, talagang mahirap mag-read sa inyong energy. Kasi, I kinda like feel na may mga tao siguro na against sa'yo. Tsaka dito lang sa energy na to guys, sa sense ko talaga yung definitely blockage with regards sa throat chakra. Siguro maraming mga tao na nagka-curse sa iyong throat, honestly speaking. Kasi maybe you use your voice with regards to your job, honestly. So, next that we got is this one. So, I kinda like feel na yung New Year's resolution mo, guys, is iwasan nyo na mag-alala sa inyong relasyon. Kasi kung meron man kayong karelasyon, guys, itong tao na to talaga yung destined na makasama mo in the future, honestly speaking, because of this person, I feel like this person is attracted to you, honestly speaking, okay? Siguro nag-aalala kayo kasi baka siya maakit ng ibang tao, honestly. Pero I kinda like feel like it's all in your head. So, parte dapat ng resolution nyo sa New Year is iwasan nyo na masyado kayong mag-alala. Kasi yung pinapagawa sa inyo ng Panginoon is mag-focus kayo sa work at sa inyong abundance only and not to worries. Okay? Next that we have, this is nice, okay? So, I kinda like feel here, guys, okay? Na magiging kayo pa rin hanggang sa uli ng iyong tao, as you can see here.
Kasi I kinda like feel na you could be worried a lot because of your thoughts. So, iwasan yung mag-isip ng kung ano-ano. Okay? Kasi baka yung iniisip mo na yung tao mo ay hindi naging honest sa'yo or whatsoever. But I kinda like feel like all of this negativity are all part in your head. So, yun dapat nyong iwasan. So, we got a heal being here. So, maybe meron kang mga negative na naranasan with regards sa relasyon. And God is reminding you na hindi lahat ng tao ay kagaya ng iyong ex. May mga tao na mabubuti, na honest with regards sa kanilang nararamdaman sa'yo. I feel na napunta ka ngayon sa tao na talagang loyal sa'yo. So, gusto sabihin ng Panginoon na iwasan mo yung energy na nag-aalala. Okay? Kasi hindi maganda. Kasi yung nagtutulot talaga sa'yo ng stress. As you can see. So anyway, we got a nurture card. So anyway, I kinda like feel guys, okay, na kung meron kang man lover sa ngayon, I kinda like feel like you continuously love that person kasi yung tao na yun ay mag-i-stay. And I kinda like feel like that person is genuinely in love with you and interested in you at hindi ka dapat mag-alala. So New Year's resolution mo guys is iwasan nyo rin na maging materialistic as you can see. At I feel like magiging workaholic ka ngayong taon kasi pinapafocus ka ng Panginoon sa iyong career para maiwasan mong isipin din yung iyong mga haters, okay? So anyway, let's see what else do we have here. Okay, so we have this karma. We also have this touch in reverse. And we also got the balance in reverse. We also have the forgiven either way. I kinda like feel yung dapat yung New Year's resolution ay magpatawad kayo. Gusto sabihin ng Panginoon na yung mga tao na nakagawa sa ng mali, they're actually experiencing karma with regards to balance. Okay, ibig sabihin nun sa pera, hindi balance sa yung money, or pwede rin sa career. And we have the touch in reverse. So, ibig sabihin nun na yung mga hater mo guys, or yung mga negative na tao sa iyong buhay, hindi ka nila matatouch. Honestly, kasi pinaprotektahan ka ng Panginoon. Kasi look at this card. So, kaya ka hindi dapat mag-alala kasi yun nga, pinaprotektahan ka ng Panginoon and you need some time to heal about whatever had happened in the past. Let that go. I know. And we also have this one diamond. Wow. Kaya pala loyal sa yung iyong tao kasi nakikita niya sa iyo na ikaw ay rare. Honestly, feeling niya wala siyang makikita na ibang tao na kagaya mo. Okay, so loyal sa iyo yung iyong tao which is nice, and we have the end in reverse. So yung iyong relasyon with this person, you know, hindi siya mag-e-end kasi loyal siya sa iyo. Kasi nakita ka niya as someone na talagang, you know, definitely different from others. Very unique. So, you got the best of friends in either way. And we also have the betray in reverse. So, kaya strong yung iyong relasyon kasi maybe nag-start ito as friends, honestly speaking. Yung sad lang guys kasi yung iniisipan nyo na masama yung iyong karelasyon. Pero based sa inyong reading, si betray natin ay naka-reverse. Ibig sabihin nun, hindi magbe-betray sa inyo yung iyong lover. Which is good. So anyway, let's see what else do we have here. Siguro yung iba sa inyo ay gipit sa pera. Or nagsisimula kayo muli sa pag-iipon.
I'm not sure kung ano yung winish nyo kay God, pero I kinda like feel na kaya kayo maging busy sa work with regards to this year kasi hiniling mo siguro yung money. Okay? Anyway, so New Year's resolution ninyo para kayo umangat, iwasan nyo yung mga bagay na masamang impluensya at matuto kayo mag-save ng pera para maging grounded kayo. So far, you do have a lover as we can see here. So yung dapat mo ngang gawin, umiwas ka sa negative thinking. Kasi mahal ka talaga ng iyong tao, guys. Kaya yung iyong relationship talaga is something na balance with regards sa iyong relationship. Okay? So, within this year, maging focus ka nga sa yung work. So, yung dapat mo talagang gawin is iwasan mo si hater. We also have this one here. So, maybe you've been through a lot with regards to relationship. Meron ka rin traumatic experience about it. So, gusto sabihin ng Panginoon, take some time to heal about this. At saka ilayo mo yung issue mo sa sa pag-iisip na negative about your person. Kasi yun nga, baka naranasan mo na may mga tao na ghost sa'yo or iniwan ka sa ere. So, gusto sabihin ng Panginoon, yung mga taong gumawa ng ganyan sa'yo before, they're not actually a good person. They're not enlightened, as we can see here. And I really sense na you need to be happy now kasi nahanap mo na yung the one na talagang balansa sa'yo. So, wow, nice. Okay? So, anyway, let's see naman, kasi nakita ko dito na may hater ka. So far. I feel na wag kang padalos-dalos sa pag-iisip, honestly speaking. And anyway, kasi may talaga nangyari na ganito. So, kung alam mo na ganito yung iyong energy, wag kang agad na magdedesisyon. You need to ground yourself first. Kung hirap kayong mag-isip ng solusyon or pagdedesisyon, remember to always pray to God to help you out with regards to your decision making. So, definitely may blockage with regards sa throat chakra. So, maybe ito yung isa sa karma ng iyong tao. Ang heavy talaga sa inyong reading talaga, yung throat talaga ay black, ramdam ko. Compared dun sa other piles na meron tayo. So, anyway, ito yung card. So, yung kanilang karma, guys, actually, hindi sila mag-accelerate with regards sa money. I feel na yung dahilan noon, kasi maybe meron silang mga bagay-bagay, mga tao sa kanilang buhay, na nag-i-impluensya ng hindi maganda, kaya nagkakaroon sila ng misfortune with regards sa kanilang abundance. I kinda like feel here na yung karma rin nila, guys, ay sila din ay aawayin, as you can see. At yun nga, nasa post sila with regards sa money. I feel na hindi ka nila maaalis sa kung ano yung ginagawa mo, patuloy yung iyong work. So, anyway, let's see what else. So, yun nga yung kanilang karma na hindi talaga sila angat with regards sa money. To be honest with you, hindi rin sila magiging masaya emotionally. As you can see, kung magkakaroon man sila ng relasyon, hindi yan magtatagal, honestly speaking. Isa rin sa kanilang karma, they have to see you have this money, abundance, at saka isa rin sa kanilang karma, may kita kanila na may karelasyon, at itong relasyon ay napaka-stable, guys, okay? At hindi basta-basta maalis, at nasa iyo yung fortune. As we can see here, yung kanilang karma rin, may raming endings sa kanilang buhay. I feel na maiyak sila dahil dito, kasi hindi nila yun ine-expect at wala silang panaginip or pangitain na may mga bagay na mag-e-end sa kanilang buhay. So anyway, that's it, guys, with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you.